Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, EPP-IA, Quarter 4, Week 3, mga materyales sa pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente, at iba pa. Tingnan ang larawang ipapakita sa screen at banggitin agad ang pangalan ng kasangkapan sa loob ng 5 segundo. Martilyo, bristle, medida, papel de liha, potty knife, T-square. Family Feud. Makikilahok kayo sa isang laro na kahawig ng Family Feud. Hahatiin kayo sa 2 grupo na may tig-isang pinuno. May 3 round ang laro at maaaring magpalit ng manlalaro sa bawat round. Ang grupong makakakuha ng pinakamaraming puntos ang siyang mananalo. Magbigay ng 5 mga kagamitang yari sa kahoy na madalas masira sa loob ng bahay. Narito ang mga top answers. Upuan, lamesa, kama, pinto, pintana. Round 2, magbigay ng 5 produktong dekuryente na madalas masira sa loob ng bahay. Narito ang mga top answers. Electric fan, extension cord, charger, TV, flashlight. Magbigay ng 5 mga kagamitang yari sa metal na madalas masira sa loob ng bahay para sa round 3. Top answers: bubong, tubo, kaserola, kaldero, kandado. Pagmasdan ang mga larawan at sabihin kung ano ang ipinapahiwatig nito. Para sa posibleng sagot, ipinapakita sa larawan ang iba't ibang kasangkapan at gamit sa bahay. Marami sa mga kasangkapan ay sira, nasusunog, nababasag o tumutulo. May mga kasangkapang delikado tulad ng sirang kable, nasusunog na kalan at nababasag na kagamitan. Sino sa inyo ang may sirang gamit sa kanilang bahay? Ano ito? Sino sa inyo ang tinatapon agad ang gamit kapag nasira? Sino sa inyo ang nagpapakumpuni ng gamit kapag nasira? Sino sa inyo ang nagkukumpuni ng gamit kapag may nasirang kagamitan sa bahay? Alam mo ba, tayo ay nakakatipid sa mga gastos kung marunong tayong magkumpuni ng mga kagamitan sa bahay. Kung hindi tayo matututong magkumpuni, dadami ang mga basura sa ating kapaligiran. Isa sa mga pinakamahalagang matutunan sa pagkukumpuni ay ang kaalaman sa iba't ibang materyales sa pagkukumpuni. Kaya pagkatapos pag-aralan ang aralin na ito, inaasahang nakikilala na ninyo ang mga iba't ibang materyales sa pagkukumpuni. Materyales. Ito ay mga produkto na ginagamit sa paggawa na nauubos, naluluma at napapalitan. Metal. Tumutukoy ito sa anumang uri ng elemento, kagaya ng asero, bakal, pilak, tanso, ginto, aluminum, at iba pa. Produktong dekuryente. Ito ay mga produkto na gumagamit ng kuryente upang gumana. Ang mga halimbawa nito ay rice cooker, electric fan, plancha, at iba pa.
Kaugnay na paksa bilang isa. Mga materyales sa pagkukumpuni. Sa pagsasagawa ng mga gawaing pang-industriya, nararapat na tukuyin at alamin ang mga materyales na maaaring gamitin sa pagkukumpuni. Ang araling ito ay makatutulong sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman at kasanayan ukol sa pagkilala ng iba't ibang materyales sa pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy o kawayan, metal, produktong dekuryente, at iba pa. Mga materyales sa pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy o kawayan. Pako. Gamit, ito ay ginagamit bilang pangkabit sa mga bahaging pagsasama-samahin upang ang proyekto ay mabuo. Ang mga pako ay may iba't ibang sukat at uri, depende sa paggagamitan nito. Screw. Ito ay ginagamit bilang pangkapit katulad ng pako. Ginagamitan ito ng screwdriver upang maibaon. Ang screw na may X sa ulo ay tinatawag na Phillips screw, habang ang screw na may tuwid na guhit ay tinatawag na flat screw. Wood glue. Ito ay malapot na likido na ginagamit bilang pandikit ng mga kagamitang yari sa kahoy. Masilya, wood filler o pati. Ito ay ginagamit bilang pantapal sa mga maliliit na butas ng kahoy. Ito ay inilalagay gamit ang pati knife. Liha. Ito ay ginagamit sa pagpapakinis ng mga parteng yari sa kahoy. Ito ay may iba't ibang grado mula sa pinaka-magaspang hanggang sa pinakamakinis. Maaari din itong gamitin sa bakal bilang pangtanggal ng kalawang. Metal plates. Ito ay ginagamit bilang pampatibay ng mga dugtungan. Ito ay ikinakabit gamit ang pako o screw. Metal epoxy. Ito ay ginagamit bilang pandikit ng mga kagamitang yari sa metal. Kinakailangang pangkaluin ang resin at hardener upang makagawa ng metal epoxy. Rust remover. Ito ay ginagamit upang maalis ang mga kalawang. Ito ay pinapahid sa bahaging may kalawang gamit ang paintbrush. Langis. Ito ay inilalagay sa mga parteng mechanical o gumagalaw upang maging banayad at maluwag ang paggamit dito. Ito ay inilalagay sa dugtungan ng gunting, kadena, gulong, bearings at iba pa. Electrical tape. Ito ay ginagamit bilang pambalot at pandikit sa electrical wires. Electrical wire. Ito ang pangunahing materyales ng produktong dekuryente. Ito ay ginagamit pamalit sa mga sirang wire ng isang kagamitan. Soldering lead. Ito ay ginagamit sa pagdudugtong ng koneksyon at pandikit ng wire. Ito ay tinutunaw gamit ang soldering gun o soldering iron. Fuse. Ito ay madalas makita sa mga produktong dekuryente katulad ng electric fan at rice cooker. Ito ang madalas na sanhi ng hindi paggana ng mga produktong dekuryente. Kailangan itong palitan kapag ito ay nasunog. Gawain A. Ano ang kailangan? Ipakikita ko ang mga larawan ng sirang kagamitang yari sa kahoy o kawayan, metal at produktong dekuryente. Tukuyin ninyo ang mga materyales na kailangang gamitin upang makumpuni ang mga ipinakitang kagamitan. Mga materyales na maaaring gamitin: pako o screw, wood glue, masilya o wood filler, metal plate, liha, piraso ng kahoy o kawayan.
Sumunod na larawan. Rust remover. Liha. Masilya o metal filler. Metal plate. Pako o screw. Pintura para sa metal. Sumunod na larawan. Electrical wire, electrical tape, soldering lead, soldering iron o soldering gun, wire stripper o cutter. Gawain B, lakbay gawa. Bumuo ng 5 grupo at sumama sa guro sa paglibot sa loob ng paaralan o silid-aralan. Obserbahan ang mga produktong ipapakita ng guro na kailangang kumpunuhin at isulat sa inyong papel ang mga materyales na kinakailangan upang makumpuni ang mga ito. Para sa ika-4 na araw. Hindi lahat ng sira ay patapon na. Tingnan at suriin kung ang mga ito ay maaari pang kumpunihin. Ito ay makakatulong sa atin upang makapagtipid at makabawas sa mga basura sa ating kapaligiran. Napakahalaga na ang bawat isa ay may kaalaman at kakayahan sa pagkumpuni at ito ay magsisimula sa pagkakaroon ninyo ng kaalaman sa mga materyales na ginagamit sa pagkukumpuni ng mga sirang produkto na yari sa kahoy o kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Magbigay ng mga materyales sa pagkukumpuni ng produktong yari sa kahoy o kawayan. Magbigay ng mga materyales sa pagkukumpuni ng produktong yari sa metal. Magbigay ng mga materyales sa pagkukumpuni ng produktong dekuryente. Saang bahagi ng aralin ang madali para sa akin? Bakit ito naging madali? Ano ang dapat kong gawin? Saang bahagi ng aralin ako nahirapan? Bakit ako nahirapan? Ano ang dapat kong gawin? Pangalanan ang mga materyales sa column A at ituro sa pamamagitan ng linya ang kaukulang gamit nito sa column B. Para sa column B, ito ay ginagamit bilang pambalot at pandikit sa electrical wires. Ito ay ginagamit bilang pangkabit sa mga bahaging pagsasama-samahin upang ang proyekto ay mabuo. Ito ay ginagamit bilang pandikit ng mga kagamitang yari sa metal. Ito ay ginagamit bilang pantapal sa mga maliliit na butas ng kahoy. Narito ang mga tamang sagot. Sumunod na larawan. Ito ay ginagamit upang maalis ang mga kalawang. Ito ay ipinapahid sa bahaging may kalawang gamit ang paintbrush. Ito ay ginagamit sa pagpapakinis ng mga parteng yari sa kahoy. Ito ay ginagamit bilang pampatibay ng mga dugtungan. Ito ay kinakabit gamit ang pako o screw. Narito ang mga susing sagot. Ito ay ginagamit sa pagdurugtong ng koneksyon at pandikit ng wire. Ito ay tinutunaw gamit ang soldering gun o soldering iron. Ito ay madalas makita sa mga produktong dekuryente katulad ng electric fan at rice cooker. Kailangan itong palitan kapag ito ay nasunog. Para sa inyong takdang aralin, magsaliksik ng 2 pangalan o brand ng mga sumusunod na materyales sa pagkukumpuni. Maaaring magsasaliksik sa pamamagitan ng internet, pagtatanong sa mga kakilala o pagtatanong sa hardware shop.
Para sa materyales, rust remover, electrical tape, wood glue, metal epoxy, wood filler.